Magandang oras, magandang araw sa lahat. Duterte is Duterte. At wala yang ipag-iiba. At walang ibang makakatulad niyan kahit maging kanyang mga anak. Magkakaiba yan. From the beginning, siya yung taong layas. Pero mayroong pinatunguhan, di ba? Halos nakasalamuhan niya na ang mga tao sa kanyang pagiging layas at nasukat niya at nalaman niya ang mga pangangailangan o mga hinaing nito. When it comes to dealing with the poverty, nakita niya ito. At ito ang nagbigay ng aspirasyon sa kanya. Ito lang yung akin na obserbahan. Ito yung nagbigay sa kanya na nung binigyan siya ng pagkakataon, ginampanan niya ng mabuti. Nagkaroon ng mga obstruction, hindrances sa kanyang panunungkulan noon bilang isang mayor. At ito ang dahilan sa kanya na kaya siya ay naging isang nasa gitna, nandito sa kaliwa, nandito sa kanan. Kasi ang gusto niyong makita ay ano ba ang pinaglalaban nila. Hinikayat niya manumbalik ang mga makakaliwa para sa ikabubuti ng kanyang nasasakupan upang ang ideolohiya ng pamahalaan niya ng kanyang nasasakupan at ang ideolohiya na ipinaglalaban ng mga NPA ay magkaroon ng iisang. Pero suma total, wala naman talagang ipinaglalaban ng NPA, kundi ang sila ang mga siwa at sila ang magkamit ng limpak na salapi. So doon sa mga nagbalik loob o yung mga sumuko, binigyan sila ng mga pagkakataong mamuhay. At mayroong iba sa kanila na namuhay ng maayos at mayroon ang iba sa kanila ay hindi maiwasan ang gumawa ng kasamaan, taliwas sa pinaglalaban nila. Yun na yun. Kung titingnan natin maigi ang sitwasyon ng isang mayor o mayor ng isang bayan kaysa presidente, maliit yung kanyang nasasakupan, maliit yung populasyon na kanyang pangangalagaan, pangangasiwaan o yung management. Pero may balakid kahit maliit lamang. At ito ay napangasiwaan niya ng maayos, nang walang dugong dumanak. Pero kahit pa maganda ang kanyang mga implementasyon ng batas, hindi pa rin maitatanggi na ang mga makakaliwang grupo o ang mga NPA ay nais na makapag-extortion ng mga salapi sa mga takot na mga sibilyan at sa mga takot na mga negosyante. Dahil dyan sila kumikita ng salapi. Hindi nila interes o ideolohiya, ang totoong ideolohiya nila ay ang labanan ng korupsyon. Pero sila ang isa sa mga corrupt
na partisipasyon. So, sa ating palagay, ang korupsyon ay nasa pamahalaan. Hindi. Naandyan din sa lugar na yan. Diyan sa isang mapang-agaw na grupo. Dahil sila nga ang gusto nilang mga siwa. Dahil may salapi. Dahil sa salapi na magbibigay sa kanila ng karangyaan. Pero hindi ang interes ng mamamayan ang pangunahing protektahan, ang pangunahing pangalagaan, ang pangunahing pangasiwaan, at pangunahing paunlarin ito. So sa madalit sabi, sila ang balakid sa pagunlad ng bansa. Number 1. Number 2, sila ang mga NPA ang siyang pumapatay sa mga taong umaatake sa kanila. Gagamitin nila ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng kalsada. Yung kalsada ay compose yan ng mga ralista, aktivista. Hindi yan gagalaw, hindi yan magsisisigaw, hindi yan magwawala, hindi yan gagawa ng anumang kaguluhan sa kalsada kung walang pangunahing utos ang nasa kabundukan. Oo, nandito sa mga opisina sa kapaligiran ng Kamaynilaan o nang sa Central Luzon. Malawak ang network nila dahil sa salapi na mayroon silang natatanggap. At ang salapi na yan ay napupunta lamang doon sa pinakamatataas sa kanila. Dahil isa silang malaking organisasyon, kaya ito, sila ay kailangan nilang mangalap ng marami pang alipin nila yung naniniwala sa kanila. Once ikaw ay naniwala sa kanila, alipin ka na nila. Tagasunod ka. Bakit ko nasabi yon? Kasi kung walang tagasunod sa kanila, sa tingin nyo ba, sa palagay nyo ba, sa inyong nakikita, magkakaroon ba yan ng malakas na networking? Dahil sa salapi, di ba? Kaya nga gusto nilang sila ang mga siwa sa ating bansa upang ang mga mineral resources na yan ay kanilang mapangasiwaan at sila ang mga siwa sa taong sa mamamayan na halos kung ano ang ginagawa nila sa kabundukan, kung paano nila takutin, ikurap ang isipan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng takot. At yung salapi o anumang kabuhayan na meron ang mga mamamayan ay kanilang kinukuha at ginagamit nila, lalo na ang mga IP, ang indigenous people, na kanilang tinitrade yan sa ibang bansa sa pamamagitan ng paghingi ng donasyon na ginagamit ang mga IP. Diba? Kung tutumbukin natin yung mga sinabi kong salita, mga IP, ito, tingnan nyo yan sa website. Palagay ko mga 3 klase ng source na naratibo, pero iisa lang ang tinutumbok. Diba? So doon pa lang, yung mga negosyante sa lugar ng kasulok-sulukan ng ating bansa na nagsisikap ding mamuhay. So anong ginagawa? Tinatakot nila ito upang magbigay ng revolutionary tax. Sino ka para manghingi ka ng buwis? Samantalang hindi nyo alam na 10 klase o mahigit pang klase ng buwis ang ipinataw ng pamahalaan, na pilit itong nilalabanan
noon ni PRRD? Dahil nga halos hindi na makagulapay ang mga mamamayan. Meron tayong tax na income tax na yung sahod mo pa lang ay meron ng 35% tax. Contribution is also a tax dahil yan ang pupunta sa gobyerno yan. Kasi institusyon ng gobyerno, ng pamahalaan yan. So, ano nangyayari dyan? Kaltasan ka ng SS, kaltasan ka ng Pag-ibig, PhilHealth, GSIS, and some other contribution para sa pamahalaan. So, yung total amount na nakukuha mo o sinasahod mo, hindi na sapat, diba?